Hello mga ka-Gigi! Welcome back to our vlog! Daming dako. Pwede mo yung nasa baboy niya. Sige! Baba! Hello mga ka-Gigi! Kamusta kayong lahat? For today's video, for today's vlog mga ka-Gigi, sasagutin namin yung mga tanong ng karamihan kung paano nga ba makapunta dito sa Finland. Pero bago yon, actually si Keng yung i-interviewin natin kung paano siya nakapunta dito sa Finland. Yan. So, nandito kami naglalakad-lakad para maganda yung view natin habang ini-interview natin si Keng. Pero bago natin simulan yon mga ka-Gigi, alamin muna natin yung sa mga hindi po nakakaalam kung saan nga ba ang bansang Finland. Ang Finland ay nasa northern part of Europe. Northern part of Europe. Sa gitna siya ng Russia at ng Sweden. Meron siyang part ng Arctic Circle. Arctic Circle? Arctic Circle. Okay. Siki din daw magsasalita. Siki, ano sasabi mo? Alam nyo ba mga ka-Gigi na ang Finland ay ang happiest country in the world for 6 years na. So, ano nga ba ibig sabihin pag sinabing happiest country? Hindi ibig sabihin nun masasayahin yung tao, ganon. Hindi ganon mga ka-Gigi. So, meron mga rason, may mga dahilan kung bakit nga ba naging happiest country ang Finland. At syempre, ni-research ko yun para makapagbigay ako sa inyo ng information about kung bakit naging happiest country ang Finland. So, bakit nga ba naging happiest country ang Finland? Unang-una, mga ka-Gigi, safety. So, pag sinabing safety, ano nga ba yun? Andyan yung low levels ng crimes and corruption. So, dito mga ka-Gigi, saan ka makakakita na pag naiwan mo, kunwari sa library, yung wallet mo, or yung laptop mo, o kahit sa laptop or kahit saan yung mga ano mo, yung mga gamit mo, babalik yun sa'yo. Sure yun. Sure ball na babalik sa'yo yun. Kasi, kung sino man makakukuha nun, usually, binabalik nila yun sa lost and found. So, ganun mga ka-Gigi. Ganun ka-safe dito sa Finland. Parang, kailan lang, nasa mall kami, tapos si Keng, nahulog niya yung wallet niya. Tapos, yung magbabayad na kami, bumili kami ng toy ni Ziki, tapos magbabayad kami. Napansin niya, wala yung wallet niya. Sabi ni Keng agad, punta tayong lost and found. Tapos, yung nagpunta kami, hindi lost and found. Pumunta kami dun sa information ng pinaka-mall. Tapos, ayun, nandun yung wallet ni Keng. So, alam niyo yun? Nakita niyo yun? Napakabihira ng magnanakaw dito or parang hindi nila ibabalik sa yung gamit mo. Usually, babalik talaga sa yung gamit mo. Maiwan mo sa train, sa bus, o kahit sa public transportation, o kahit nasan ka man, makuha mo ulit yung gamit mo.
Ipapangalawa ko na dyan mga ka-Gigi yung education. Alam nyo ba dito sa Finland, libre ang mag-aral, walang tuition fee. So napaka ganda ng ganong sistema, 'di ba? Yung mga hirap na makapagbayad ng tuition fee dito, libre yon mga ka-Gigi. Sunod doon ay ang healthcare system. Yung healthcare nila dito, yung pagpapagamot ay libre din mga ka-Gigi. Usually talaga libre, or kung hindi man libre, sobrang napaka baba ng sisingilin nila sa'yo kasi usually yung municipality kung saan ka nakatira, sila yung tutulong sa'yo magbayad. So isa yon sa napakaganda dito sa Finland, isang rason yun. Tapos mga ka-Gigi, wala ditong homeless. Bibihira ang homeless dito. Meron sila ditong pabahay sa mga walang bahay. At isang dahilan rin doon mga ka-Gigi ay ang nature. So, ayan, so nandito kami ngayon. Ito ang kanilang tinatawag na nature, fresh air, maraming lakes. Talagang napakaganda dito kasi lahat ng mga tao dito, everyday sila nag-walking, kahit sa labas lang ng bahay o ano, makapag-walking lang, exercise, ganon. So, sobrang safe dito maglakad kahit na madaling araw na, walang hold-upper, walang gagalaw sa'yo. Kung saan mo man gusto pumunta, sobrang safe dito mga ka-Gigi. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Tapos mga ka-Gigi, isa ring dahilan dyan kung bakit naging happiest country ang Finland ay dahil sa public transportation. Napaka-accessible ng lahat. Kahit wala kang sasakyan dito, wala kang kotse, okay lang kasi may tram, may bus, may metro, may train. Lahat mga ka-Gigi. May city bikes. Kompleto dito. Sobrang accessible sa lahat. Konting lakad lang, nandun ka na sa bus stop, sa train station. Ultimo mga bata, mga ka-Gigi, nakakapag-commute mag-isa. Pag pumapasok sila sa school, nakakapaglakad sila mag-isa. Kahit wala silang kasamang magulang, pinapayagan sila kasi ganun ka-safe dito sa Finland. At ako, ito, dagdag ko lang to mga ka-Gigi. Isa to sa favorite ko kung bakit naging happiest country ang Finland ay pwede ka uminom ng tubig diretso sa gripo. Sobrang sarap ng tubig dito mga ka-Gigi. Hindi mo kailangan bumili ng mineral water kahit saan. Kahit saan pa yan. Sa shower, sa banyo, pwede mo inumin. 100% malinis at masarap ang tubig ng Finland. Yun yung mga dahilan kung bakit naging happiest country ang Finland, mga ka-Gigi. Pero, syempre, baka meron rin akong hindi alam or meron ako nakalimutan. Pero, at least na-share ko sa inyo kung ano yung mga nalalaman ko at kung ano yung na-research ko. Yan. So, ngayon, tatanungin na natin si Keng kung paano siya nakapunta dito sa Finland. Ilang years ka na dito sa Finland? Magto 12 years. Anong year ka nakapunta dito? Magto 13 years na pala ako. Ha? Magto 13 years na pala ako dito. Let's go. Anong year ka pumunta dito sa Finland? 2011. May. Summer of 2011. Bago yon, saan ka nag-work sa Pilipinas? Nag-work ako ng 3 years sa Makati, sa Ayala, as kusinero.
Tapos nun, sinubukan ko mag-apply sa workabroad.ph. Hindi ko lang alam kung meron pa rin yun hanggang ngayon. Nagpasa lang ako ng CV or ng resume. Tapos, nag-email lang sila sa akin kung saan yung hiring, saan yung mga interview. So, ilang years ka na kusinero? Ngayon, nag-start ako 2007. So, do the math. Ilan na yun? 17 years or 15 years? So, bakit mo naisipan ang Finland? Kasi nung time na nag-a-apply ako dun sa work, dun nga sa sa site na yon, work abroad, ang mga choices ko is Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Puro Middle East. and then meron ako sa Canada, saka sa Finland. So inisip ko Finland, narinig ko lang yung Finland kasi sa cellphone, made in Finland. Nokia. Yes. Yung Nokia pala, place pala sa Finland yun. So, nag-research agad ako. So, pag-research ko, nasa Europe siya. So, inisip ko, pag pumunta ako sa Europe, mas marami akong may explore na bansa na magkakalapit lang, na siguro sobrang rich ng culture nila, ng history. So, yun, susubukan ko pagsapalaran, mag-interview. Doon nagsimula. Nagkaroon pa kami ng isipin nyo, ang dami namin, 180 kami, nag-trade test kami lahat, 2 araw yon. Napunta ako sa first day. So pagpunta doon, mamimili ka lang ng recipe, tapos kailangan mong gawin yon sa loob ng 30 minutes. Yun, tapos yun na, nag-food test na kami. May kwento din ako doon, pero isasabihin ko na lang yun sa ibang vlog. Let's go! Antok na siguro yun, babe. Yan na, yo, sit down ka na, sit down. Let's go. So yun, meron pa kaming medical test. Meron pang ano pa bang test yun? Meron pa kaming written test na dapat maipasa mo rin. Ito nyo, lahat kami 180 plus na applicants. Tapos nun, napili kami 13 lang yung batch namin. Tapos nun, yun na, pinag-aral na kami ng Finnish language, pero lang siya, 1.5 month lang. Ang tinuro lang sa amin, basic lang sa kitchen, yung mga Finnish, kung para pagdating namin dito, medyo may alam na kami kung paano namin sasabihin sa Finnish, kung paano kami makikipag-usap ng basic lang, mga hello, good morning, mga gano'n. Na yun, yung nag-Finnish language na kami, lahat ng mga kasamahan ko na pupunta sa Finland, mga nag-quit na sila sa work nila. Kasi nga nag-focus na sila, mag-Finland na kami. Pero ako, kailangan ko pa rin mag-work. Kumbaga, pinagsabay ko yung sa umaga, nag-Finnish language kami. Tapos sa gabi naman, sa hapon, papasok ako sa work sa kitchen. So, pagod ako, almost 1.5 months, ginawa ko yun. Tapos nung time na rin yun, pinagsabay ko yung Finnish language, yung pag-work sa kusina. Tapos yung yung training namin sa Philippine team. Kasi nung time na yun, nung mag-Finland na ako, naging part ako ng Philippine team. Tapos meron kaming competition. So yung tatlong yun, sabay-sabay. Kaya sobrang nakakapagod talaga. Ano yung Philippine team? Philippine team, culinary Philippine team. Ano yun? Kasi yung restaurant na pinapag-workan ko sa Pilipinas, naging siya parang number 1 or top 5 na restaurant sa buong Pilipinas. Napakaswerte ko dahil napunta ako doon at yung pinaka-head chef namin doon, siya yung pinaka-team captain ng Team Pilipinas, si Chef Ariel Manuel. Shout out to Chef Ariel Manuel. Sobrang laki ng tulong na nag-work ako doon dahil sobrang dami kong
natutunan, nagpapalit kami ng menu everyday, ang daming learnings, ang dami kong skills na natutunan doon. Grabe, sobrang thankful ako. Tapos yon, na-feature pa ako sa Jessica Soho na nag-compete against Asian countries, Thailand, Malaysia, Singapore, for Indonesia. Ayan. Patunay rito ang katatapos lang na Chefs on Parade na ginanap noon lamang nakaraang Sabado. Para maipakita at malinang ang husay sa kulinarya ng anumang lahi, pinaghaharap ng Hotel and Restaurant Association of the Philippines ang pinakamagagaling na mga kusinero at kusinera sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kanilang lahat, pahuhuli pa naman ang mga kusinero at kusinera mula sa bayan ni Juan de la Cruz. Si Marge, 26 years old, patikan sa desserts o panghimagas. Si Jeff naman, kahit walang culinary degree, nahasa raw ng karanasan ang galing niya sa paghahanda ng main course. Ang bunso ng grupo na si Ken, appetizer o mga pampagana ang specialty. Ang Team Pilipinas, maraming international cooking championships na raw ang napanalunan mula Singapore, Australia, Dubai at Hong Kong. Pero wala na raw sasarap pa sa kilalanin sa sariling bayan. Kaya sa pagkakataong ito todo na raw nila ang kanilang powers sa kusina. Kung ano yung pwede mong gawin sa restaurant, yun din ang gagawin mo sa competition. So, talagang very realistic. Ibig sabihin, para lang kailangan kaming maghanda para sa mga guests namin for dinner or for lunch. Home court advantage to. So, yung pressure na nandito lahat ang taga-suporta natin, mga kababayan natin. So, syempre yung feeling na dapat manalo. Siyempre, hindi pa dadaig ang Team Pilipinas. Ang bangus at sari-saring mga gulay, ginawang lumpiang sariwa ni Ken. Ang iba pang bangus, tinimplahan ng mga pampalasa, miswa, at saka iprinito. Siyempre, ang Team Pilipinas, pinakamang lahat sa kanilang fresh lumpia with milkfish, roulade of chicken leg, spiced oil poached chicken breast, at halo-halo. Seasoning's okay. The flavor's good. This was. Matapos ang dik-dikang labanan, second runner-up ang Malaysia. Congratulations, Thailand. First runner-up naman ang Thailand. At ang kampiyon sa Market Basket Asian ng 2011 Chefs on Parade, The Philippines in the team We did win because of the starter. The starter was coming. The milkfish, it was juicy, it was tender, it has texture, it has flavor, it had everything from the lécheflon, braised beans and sugar. They made a dish which represented very much the spirit of Philippines. Masarap na masarap yung feeling kasi pinaghirapan din talaga namin. Ang sinasabi nilang bayanihan, tulong-tulong talaga kami, sama-sama. sa anumang larangan o entablado, basta't nabigyan tayo ng pagkakataong magpasiklab, tiyak na sasagitsit ang ating galing at matitikman ng lahat ang ating namumukod-tanging sarap. Buti ginanap siya sa Pilipinas. At na-experience mo bago ka pumunta ng Finland? Yes, nung time na yun, nung time nung competition, ayun yung ano namin, PDOS, Pre-Departure or Orientation Seminar. Yung kapag mag-a-abroad ka na, kailangan nyo mag-seminar about sa place na pupuntahan nyo sa abroad. Alam na mga ano yan, OFW. Yung tanong ng lahat, kung paano ka nakapunta dito sa Finland, ano yung agency na in-applyan mo? I'm sure maraming mga ka-GG
at mga kababayan natin na gusto malaman kung saan ka nag-apply para at least matry din nila at malay mo makapunta sila dito sa Finland. Yung agents na pinag-applyan ko noon, ang pangalan niya ay EDI Staff Builders. Ngayon, makikita nyo rin doon na sobrang dami nilang sobrang dami nilang hiring or vacancies sa iba't ibang bansa. Meron sa Japan, meron sa Australia, meron sa Finland, Germany. Search nyo lang siya sa Facebook, EDI Staff Builders, at lalabas doon yung... Or punta kayo sa website. Hindi, ang pinakamadali sa Facebook, doon nila makikita yung mga job vacancies. Yes. Ang maganda doon sa ADI, Staff Builders, wala siyang placement fee. So wala kang kailangang bayaran. Kasi ngayon sa atin, di ba, ang daming na-scam. Daming nilalabas na pera. Pupunta sa ganitong bansa, kailangan magbayad ng ganito. Doon wala. Talagang aayusin nila yung yung ang mag-aayos, yung pinaka... Anong tawag doon? Yung company mismo doon sa bansa ngayon ay mag-aayos ng mga visa, ng mga papers nyo. At wala kang kailangang bayaran. No hidden charges, no fees. Ganun, kaya maganda yung sistema nila. At alam nyo ba mga ka-Gigi na dito sa Finland, sobrang konti lang ng mga Pinoy. Nakita ko as of 2019, more than 5,000 lang yung Pinoy dito sa Finland. So ngayon marami ng opportunities na binibigay dito, kaya marami na rin yung nakakapunta dito sa Finland. Maraming mga job vacancies, maraming mga trabaho, maraming mga nangangailangan dito na company ng mga workers, kaya try nyo na mag-apply. Hi mga ka-Gigi, nakabalik na kami ng bahay. Yan, so dito na lang namin ipagpapatuloy yung vlog natin about sa kung paano punta dito sa Finland. So tanungin na natin si Keng mga ka-Gigi kung ano yung mapapayo niya sa mga kababayan natin gustong sumubok na pumunta dito sa Finland. So ang ma-advise ko siguro magpasa lang sila na magpasa ng CV or ng resume sa mga sites or work abroad, EDI, di ba? Work abroad. Work abroad. Meron, chinek ko. Workabroad.ph. Tapos sa EDI, Staff Builders. Tapos dapat check din nila kung legit yung agency para hindi sila ma-scam. Yun. Importante yun mga ka-Gigi. Check yun sa POEA. POEA, hindi. Philippine Iba na yata yun eh. Hindi namin sure mga ka-Gigi kung... Yung sa harap ng Robinsons, diba? Sa POEA. OWA? Hindi. POEA dati yun. Hindi namin sure mga ka-Gigi kung ano yun. Basta alam namin POEA. Pero double check nyo parate kung legit yung agency. Huwag kayo maniniwala sa napaka-easy nung application kasi walang ganon. Hindi totoo yun pag ganon kasi too good to be true yun mga ka-Gigi. Kaya always double check kung legit yung agency na pinag-a-applyan nyo. Try nyo lang ng try mag-apply. Naniniwala ako na kung para sa'yo talaga ibibigay ng Diyos yan. Kaya pray lang kayo na gabayan kayo sa pag-a-apply nyo, ganon. Ibibigay yan ni Lord sa inyo. Maniwala lang kayo. Basta maglalagay pa kami dito sa baba ng link kung saan kayo pwede mag-apply or mag-send ng CV. At kung meron kayong questions mga ka-Gigi, kung meron kayong mga tanong o gustong sabihin sa amin, pwede naman kayo mag-comment at pwede nyo rin kami i-message sa Facebook page namin, Azel and Keng. Nagbabasa ako ng message, nagre-reply rin kami kung hindi kami busy. Basta mag-comment lang kayo, mag-message lang kayo sa amin kung meron kayong mga tanong. Thank you for watching mga ka-Gigi. Don't forget to like our Facebook page, Azel and Keng and Zikis Fans Club. Don't forget to like, comment, share, and subscribe mga ka-Gigi. Mag-subscribe kayo, please, please. Thank you sa lahat ng suporta nyo sa amin ni Keng. Sobrang overwhelmed kami sa natatanggap naming suporta galing sa inyo. Tapos pusong pasasalamat. Thank you. Sobrang nakakataba ng puso yung mga comment na nababasa namin.
Yes. Thank you mga ka-Gigi. Thank you so much. Good night from the happiest country in the world! Finland! Sabi mo. Finland! Bye mga ka-Gigi! Bye mga ka-Gigi! Mwah, 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 mwah!